Magandang pagbati sa inyong lahat. Ako po si Zairine Parsad at ito ang programang Palaging Good News ang hatid. Ito ang Pulsong Pinoy. Ang lalawigan ng Siquijor ay kilala sa kanyang mga shamans o mamamarang sa mga salamangka at witchcraft. Gaano katotoo ang mga ito? Ito lamang ba ang mayroon sa Siquijor? Tignan natin ang tunay na mukha ng isla. Ang magical tourist destination sa Pilipinas. Questioning me like, oh, are you crazy? Why are you going to the island we're in? Baka hindi ka na makabalik. And then they mentioned also that Siquijor is the island of no return. I think that's very true in a way that you don't have to return because you fall in love with the island, because the island is as beautiful as it is today. Ito ang isla ng Siquijor, matatagpuan sa gitnang Visayas. Pangatlo sa pinakamaliit na isla sa Pilipinas. Ang dalawa rito ay ang Camiguin at Batanes. Ang isla ng Siquijor ay napapalibutan ng Cebu sa Hilagang Kanluran, Bohol sa Hilagang Silangan, Camiguin Island sa Silangan, mainland Mindanao sa Timog at Negros Island sa Kanluran. Mula Dumaguete City sa Negros Oriental, tatawid ka sa pamamagitan ng fast craft patungo sa isla ng Siquijor. Meron silang dalawang malalaking pantalan sa bayan ng Siquijor at sa bayan ng Larena. Ang probinsya ng Siquijor ay binubuo ng 6 na bayan: Siquijor, Larena, Enrique Villanueva, Maria, San Juan, at Lazi. Maraming kwento tungkol sa Siquijor. Ang isla daw ay tahanan ng mga mangkukulam at mangbabarang. Pero sa aming pagtungo doon, isang isla ng tahanan ng mayayabong na likas yaman ang aming natagpuan. With the number of people coming over and with all these things that we have done to negate this previous image of Siquijor, sana nabubura na yung perception sa mga tao about Siquijor as a land of sorcerers. I would wish to convey the invitations of the provincial government for you to come over and visit Siquijor. Naku, meron namang sinasabi yung mga incheck, no? Hearing of a place 1,000 times is not as good as seeing it for once. Kaya nga, if you must have heard of Siquijor and must have heard how it has progressed and transformed in the past years, you can appreciate the transformation better kung nakapunta kayo dito. Witchcraft, no? Sa maraming lugar, associated siya with poverty. Okay? Kasi sa totoo lang, ang so-called witchcraft, ano naman yan, folk healing yan. Okay? Kaya ang mga tao doon pupunta sa mga folk healers dahil ang mahal naman ng Western medicine. Pero malaki ang potential ng tourism dahil sa dami pupunta sa Siquijor, wala pa akong alam na pumunta dito at sinabi na, ay, ayoko nang bumalik dito. Talagang nagugustuhan nila ang Siquijor. Ayon
kay Professor Emmanuel de Guzman ng PUP Department of Sociology and Anthropology, ang ganitong mga kwento ay may kinalaman sa kanilang pinagmulang kultura at kaisipan. Ginagawa yan hindi lang sa lugar, kung hindi sa mga tao mismo. Ang tawag diyan sa sociology ay yung tinatawag na proseso ng pag-label or pagmamarka na later on dahil tinatanggap ng marami nagiging parang stigma, tawag doon. Stigma is an identity na ascribed by society at large sa isang tao o sa isang lugar o sa ano pa man. Ibig sabihin, ito yung mahirap burahin na label ng lipunan sa ganyan. Katulad nga ng nangyari sa Siquijor. Ginagawa naman yung mga labels na yan, yung pag-create ng identity ng isang lugar o ng isang tao. Hindi dahil sa parang fancy lang siya or whim or aksidente, gano'n, etc. Kasi meron niyang papel may role yan sa mga tao, sa kasalipunan mismo, yung pag-create mo ng isang uri ng identity na kakaiba sa isang lugar o sa isang tao. Noong panahon ng mga Kastila, ang isla ay tinatawag na Isla de Fuego o Island of Fire dahil sa mga alitap-tap na umiilaw sa isla tuwing gabi. Noong 1873, ang isla ng Siquijor ay parte ng lalawigan ng Bohol at naging solong lalawigan noong 1901 pagdating ng mga Amerikano. Taong 1971 nang maging ganap na isang probinsya ang Siquijor sa bisa ng Republic Act No. 6398 at inilipat ang kabisera nito mula sa bayan ng Larena patungo sa bayan ng Siquijor noong 1972 sa bisa ng Proclamation 1075. Maliit lamang ang isla ng Siquijor, halos 102 kilometro lamang ito. Maayos ang circumferential road ng isla at patuloy ang pagsasaayos pa dito. Ganun naman palagi ang dapat nagiging sistema. Kasi dapat yung kakibat kasi sa pag-unlad ng isang halimbawa ng turismo o ng agrikultura, dapat laging yung support facilities ay nandyan. Kaya nga nung maging maayos yung kalsada dito, lalong dumami yung mga turistang pumupunta dito. Ilang araw yung paglilipot sa probinsya, nakita nyo naman yung mga masyado lalo ngayon na bakasyon. Napakaraming turista dito, lalo na yung mga foreigner. Galing Europe, galing Amerika. At malaking bagay na maganda yung kalsada para mas madali nilang napupuntahan yung mga lugar na nais nilang puntahan. Kasi marami sa turista natin gustong puntahan yung mga tahimik na lugar. At isa yung pinakamagandang puntahan nitong mga beach resort dito sa Siquijor. Bukod sa mura, ay talagang magaganda. At comparable din sa mga malalaking resort at mga mahal na resort dito sa ating. Mayaman sa kultura at kasaysayan ang probinsya ng Siquijor. Patunay dito ang pinakamatandang kumbento sa Pilipinas na itinayo ng mga paring Kastila noong 1887. Ang San Isidro Labrador Convent na matatagpuan sa bayan ng Lazi. Likas na makadiyos ang mga mamamayan ng Siquijor. Makikita ito sa mga matatandang simbahan na naitayo simula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang San Isidro Labrador Church sa bayan ng Lazi, ang St. Francis of Assisi Church sa bayan ng Siquijor, ang San Agustin Church sa bayan ng San Juan, Our Lady of Divine Providence sa bayan ng Maria at ang pinakalumang bell tower, ang St. Vincent de Ferrer Bell Tower sa bayan ng Larena. Kilala ang Siquijor sa kanilang mga manggagamot. Dito ipinapakita ang tindi ng pananampalataya ng isang tao sa Diyos. Sa pangunguna ng provincial government, idinaos noong nakaraang mahal na araw ang Healing Festival na ginanap sa Mount Bandilaan Nature Park, kung saan dito matatagpuan ang samot-saring halamang gamot. Dalawa sa kilalang manggagamot sa probinsya ng Siquijor ay aming pinuntahan, si Renato Eto Gonzaga at
si Lola Conching ng Tag-Ibo, San Juan na gumagawa ng bolong-bolong. Mahigit 30 taon na akong nananaliksik sa ating mga, masasabi natin, katutubong Pilipinong medisina. So bago naman talaga dumating ang Kastila, bago dumating ang mga Amerikano, talagang tayo, mga Pilipino, pag tinanong, ba't tayo buhay hanggang ngayon? At sa mga lugar na wala pa rin mga doktor, talagang ang maaasahan mo lang, ilo, terbularyo, di ba, mga mantatawa. So ako sa aking pananaliksik, meron silang papel, meron silang lugar. No? Pati ang World Health Organization, kinilala na rin sila. Kaya sila popular at pinupuntahan. Ang ibig sabihin, meron talaga nangyayari. Diba? Talaga nakakagamot. At sa isang lugar na talagang walang doktor, walang nurse, at sa kasamang palad ngayon, ako nga, write in my documentation, meron tayong 150 towns and municipalities without a doctor. Diba? Hanggang ngayon. Kahit ngayon, 2011, wala pa rin. Patuloy ang pangangalaga ng lalawigan sa kanilang likas na yaman. Isa na dito ang Tulapos Marine Sanctuary. Malaking naitulong dahil isa din sa mga isda namin dito. Dahil sa yung mga isda lalabas na dito sa sanctuary dahil marami na ang isda sa loob. Tsaka sa turismo, pinaanuhan talaga yung mga divers dahil ang daming isda at saka yung mga corals na nandito sa atin, maraming klaseng corals at saka species sa isda natin marami din. Base sa evaluation ng region at saka national DNR, talagang andyan talaga yung mga isda na wala sa ibang mga sanctuaryo. Pinagyayaman din ng Siquijor ang kanilang pagmamahal sa mga painting at sculpture sa pamamagitan ng Olang Arts Park sa bayan ng Maria. Importante kasi sa akin kung bakit love ko ang Siquijor, mahal na mahal ko talaga ang island of Siquijor. There's something, there's something na hindi mo masasabi, hindi mo mahahanap na salita or even sa dictionary na Siquijor could offer. Actually, dito ako gumaling. It's my healing place. Dito ako gumaling beside my brain tumor. Nabubulag na ako. I have a very rare bone disease. They call it a vascular necrosis. Nabubulok yung mga buto ko. So, I already underwent 2 hip replacement na. Kaya ako nakabaston, naka-wheelchair, nakatarak-tarak, naka-andador, ganon. Dahil may nakita ako sa Siquijor na ibang klase Ibang klase, like I said, wala sa dictionary, walang word. But I truly believe na Siquijor is a healing place. It's a tourist destination, not only an ecotourism destination, but it's a mystic island. At ang patuloy na ipinagmamalaki ng probinsya ng Siquijor, ang kanilang white sand beaches. Ayon sa statistics ng Department of Tourism, tumaas ng 18% ang tourist arrival sa bansa sa loob ng unang 2 buwan ng taong 2011. Patunay ito ng kumpiyansa ng mga dayuhan sa pamahalaang Aquino na ligtas at maganda ang mga tourist destinations sa bansa. Sa Siquijor, ilan sa kanilang ipinagmamalaki ay ang Cambugahay Falls sa bayan ng Lazi, ang Salagdoong Beach sa bayan ng Maria, Enchanted Balete Tree sa bayan ng Lazi, Giwanan Spring Park sa Siquijor, ang Kapilay Spring Park sa San Juan, at ang Cantabon Cave sa bayan ng Siquijor. From the entrance is 800 meters until the end. Maybe sa amin na yung pinakanuno na lang po namin yung naka-discover nan. Tapos may isang bisis kasi pinapasukan niya ng taga-DNR. Tapos nila na pwedeng magiging tourist at pwedeng mapasukan ng mga turista at mapagkikitaan din sa aming barangay. Yung naman sa loob, yung mayroong swimming pool kami doon, may Lisa Tower. Yung pinakamahaba kanina, yung medyo may hagdan-hagdan yung bato. Ito ang Coco Grove Beach Resort, isa sa mga nagagandahang resort accommodation sa isla ng Siquijor.
Yung Coco Grove Beach Resort, ang mai-offer namin is marami po. First of all is we have the dive school, and at the same time our dive shop. We have PADI and NAUI instructors. So kung sino man yung gustong into diving lessons, then they can visit our dive shop also, and also for our in-house guests. Ang lalawigan ng Siquijor ay patuloy na sumusulong tungo sa mas maunlad na bayan, pangangalaga sa likas yaman at pagpapalakas sa kanilang turismo. Ang Siquijor, Island of Healing. Bago ang ilang paalaala, balikan natin ang mga aktibidad ni Pangulong Aquino nitong nakaraang linggo sa Fast Track. Pilipino ka ba o may dugong Pinoy? Tuwing buwan ng Mayo, alam niyo bang ipinagdiriwang sa buong bansa ang National Heritage Month bilang tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa mga tradisyon at pamana ng ating lahi? Patunay ito ng pagkilala sa ating pagiging isang bansa. Dapat ipagmalaki natin ito. Halina't makiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts. Log on to www.ncca.gov.ph. Pinoy ako, pinagmamalaki ko ito. Umaakit sa Baguio upang magpalamig. Ngunit ngayong Mayo, may iba pang dahilan upang sumadya sa City of Pines. Ito ang Second Tamawan International Arts Festival. Bahagi ng pagdaraos ng National Commission for Culture and the Arts sa National Heritage Month. Panoorin natin.
Isang lahi na puno ng sayaw at kulay, awitin at hugis, sining at halimuyak. Yan tayong mga Pilipino. Ito ay kinikilala ngayong Mayo bilang National Heritage Month. Ang Pilipinas, kahit na tayo ay isa sa mga pinakamahirap na bansa sa mundo, economically, I don't know if maaari nating sabihin politically, pero pag ang usapin ay kultura at arte, isa tayo sa pinakamayaman. And I'm not just bragging, dahil ang Pilipinas is a multicultural society. Ang ibig sabihin nito, from Luzon up to down south, nagpa-flower, talagang namumulaklak ang iba't ibang klase ng kultura at arte. At masasabi kong may mga bansa na iisa lamang ang kanilang kultura. Pero tayo, dito sa ASEAN at sa Asia, ay talagang masasabing isa na yata sa pinakamayaman. We're so rich in our heritage, both tangible and intangible, that we have to celebrate it. Dahil ito ang yaman ng ating bansa. Kaugnay sa selebrasyon ng Heritage Month, ipinagdiwang ang ikalawang Tamawan International Arts Festival sa lungsod ng Baguio. Malayo sa aming inaasahang ingay at gulo ng karaniwang festivals, sumalubong sa amin ang isang pagdiriwang na tahimik ngunit puno ng buhay at kaalaman. Tungkol sa mayamang kultura ng mga taga-Cordillera. Dito ay nakasama at nakasalamuha namin ang iba't ibang alagad ng sining at kung papaano nila isinalin ang temang Weaving Through the Arts. Napili namin yung Weaving Through the Arts na sa theme ng the Second Tamawan International Arts Festival ay sa dahilan na gusto namin pagsamasamahin lahat ng mga kultura ng Cordillera tulad ng music, yung dance, yung mga rituals and visuals. Sa tulong ng National Commission on the Culture and the Arts at Shanong Foundation, nabuo ang festival at binigyang pagkakataong lumabas ang diwa ng mga sari-saring artists ng Cordillera. They are the artists in the periphery, di ba? Marginalized artists. If the cultural center gives full support to our artists in the city, we are trying to go to the periphery, reaching out to the regions through workshops, through the School for Living Traditions. Dahil yung gifted artists sa poetry, sa music, sa dance, sa visual arts ay hindi lamang nasa syudad, nandun din sila sa mga region. We started yung festival ito 7 years. Actually, this is our 7th Arts Festival, but it's the second Tamawan International Arts Festival. Ngayon, sabi nga ni Ma'am Maluhako, it's not international to the sense na ma-international artist. We go to the standard of international level na we are, with our culture and our arts, are internationally competitive. Ipinakita ang iba't ibang sining sa rehiyon ng Cordillera, kagaya ng painting, sculpture, solar drawing, weaving, maging musika at sayaw. Naging bahagi rin ng festival ang pag-uusap tungkol sa pangangalaga sa kultura at sining at pagpapakilala sa mga likha ng ilang alagad ng sining. Ang aking installation ay pinamamagatan ng pinagod or backstrap weaving. Ang pinagod ay isang klase ng traditional weaving na naging way of life ng mga Igorot weavers. Ang installation nito ay para dito sa second Tamawan International Art Festival na ang pamagat ay Weaving Through the Art. Ang aking, dahil naisipan ko to ma'am, dahil gusto kong i-collaborate ang aking artwork sa weaving. Bilang isang alagad ng sining, napakahalaga sa akin upang maipakita ko muli sa mga kabataan ang mga traditional na weaving ng aming mga ninuno. Example ng pinagod. Ito ay napaka-importante sa amin noon dahil ito nga yung nagsisilbing paraan upang kami magkaroon ng damit or blanket or mga tapis. Ito ay kagaya nito, it's the G-string gamit ng mga lalaki. So kapag wala yung mga weavers,
Wala kami mga damit. So, sana maunawaan ng mga kabataan ngayon kung gaano ka-importante yung mga traditional weaving. Bali, ito yung heavy equipment toys. Ito yung ginamit ko kasi parang ito yung gusto kong mag-symbolize ng yung development. Yung development na yun, siya rin sumira sa environment. Tapos nung nasira yung environment, nagkaroon ng calamity, nasira naman yung kwan ng mga tao. Tapos siya na naman yung ginamit para ma-fix yung sinira rin ng tao. Ang pamagat po ng aking installation ay peace talk, fast talk. Nais ko pong bigyan ng kahulugan o ipakita yung naririnig ko dito sa Cordillera, yung sinasabi nilang tribal war. So, ang demonstration po itong ginawa ko is about peacemaking po. Yung pagkakaroon ng pag-uusap ng dalawang grupo upang mapanatili po o mapag-usapan po yung kapayapaan sa kanilang kultura. Upang maipakita din sa lahat na lahat ng pwedeng gawing nakikita natin ay pwede nating mabigyan ng halaga at pinapakita rin ito pag-recycle ng mga bagay-bagay, ganun, sa mga indigenous materials. Pwede po natin itong gawing art. I call my installation Wind, Water, Wish. So, ang nag-comprise ng installation ko is carp streamers na inspired from what they call koinobori sa Japan. Kasi during the late part of April towards May, almost all of the landscapes in Japan are adorned with carp streamers like this, koinobori. Tapos during this festival, which incidentally falls on May 5, and that's what they consider as national holiday, Children's Day. So during this festival, the families or the parents make wishes for their children. Gusto kong i-convey yung mythical virtues of the carp, which is strength, perseverance, and longevity. Ayon na rin sa mga alagad ng sining, mahalaga ang pagsasalin ng kultura sa kabataan. Bagay na sinang-ayunan ng isang turistang bumisita sa Tamawan Village na nakaisa sa pagdaraos ng Arts Festival. Sa panahon po ngayon, very techy na ang mundo. Lahat, computers. Halos nakakalimutan na rin po natin yung kultura at tradisyon natin. Kahit nga po yung alibata na dating sinaunang alpabeto natin is hindi na siya ganun kilala ng mga sumusunod na henerasyon. Once in a while, kailangan bilang artist, bilang kabataan, bilang tao, bilang isang mamamayan or bilang isang Pilipino, kailangan mong ipasa sa susunod na henerasyon yung mga alam mong tradisyon ng iyong tribo or pinag-ugatan. Dahil yun po yung pinaka-tatak ng hindi lang pagiging Pilipino, kundi yung pinaka-roots ng iyong pagkatao. Dahil kung wala yung kultura mo, wala yung tribo mo, wala yung tradisyon mo, Pilipino ka nga pero saan ka? Saan ka nakahilera? One of the important things that I see in the Philippines is the way that they are preserving their tradition. And it is very important, not only from other people throughout the world, but for the Filipino people themselves. Because over a period of time, we're all aware that some of the traditions disappear. And it's good to see that the traditions are still being upheld here. And I would believe that, maybe there's funding overseas to make sure that this tradition, the great tradition of the Filipino people, is maintained. Maraming puwersa na maaaring magbago ng mukha ng ating kultura at sining. Ngunit sa kabila ng makabagong panahon, ang patuloy na paggalang at pagkilala ng mamamayan sa kanilang ugat ang siyang magdidilig sa kanyang pagyabong. Sa tulong ng pamahalaan, sa pamamagitan ng NCCA, mas mabibigyan ng pagkakataon ang ating mga alagad ng sining na makapagbigkas ng kanilang damdamin sa mga usaping makakaapekto sa kanila bilang mga artists, bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino.
ang National Commission for Culture and the Arts is the cultural arm of the national government. And we have reached as far as Tawi-Tawi, down south, Holo, and then up north, nagbibigay ng workshop. The NCCA is all over the country, and we have a grants program that has a deadline sa August. So if you are an artist in Mindanao, in Visayas or Luzon, or kung ikaw ay kasali sa isang grupo ng mga cultural workers or artists, please, tell us about your art form, about your activity, para ito ay masuportahan ng NCCA. Sa mga nag-aabang sa mahalagang pahayag ni Pangulong Aquino this past week, narito na ang Mensahe ni Pinoy. Tumaas po ng mahigit 4% ang sektor ng agrikultura sa unang 3 buwan ng 2011. Sa kasalukuyang mga presyo, umabot na ang gross value ng ating agricultural output sa halos 350 bilyong piso. Talaga namang galing ni Secretary Alcantara. Mas mataas po ito ng kumulang 13% kumpara sa nakaraang taon. Muli na namang nagtatapos ang ating programa.
Nais naming pasalamatan ang Provincial Tourism Office at Provincial Government ng Siquijor, Tamawan Village, Shanong Foundation Incorporated at National Commission for Culture and the Arts sa pagtulong sa ating programa. Ako ang inyong kakapit-bisig sa pag-unlad, Zairine Farsad. Baka magkita-kita tayo sa Siquijor o sa Baguio. Abangan ninyo kaming muli sa susunod na linggo. Dito lang sa Pulsong Pinoy.